Mga kwento ni Fermo. Lahat naman tayo ay may karapatan. Pero sa mundong ito, sadyang may mga mapanglamang lang talaga na inaabuso ang kamangmangan o kabaitan ng mga payak na tao. Kinuha lahat hanggang sa umabot na sa punto na itong mga payak na tao na ito ubos ng pasensya. At itong mga simpleng tao na ito, nakakatakot kong gumanti. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angelo. Hindi ko totoong pangalan. Tagapanay at medyo nagkakaedad na. May ibabahagi akong kwento. At ito ang ibig kong ipunto sa mga katagang sinabi ko kanina lang. Hindi ko ito personal na karanasan. Galing ito sa tatay ko patungkol sa taong tinatawag na kulot. Kaibigan daw ito ng lolo ko na isang katutubo. Yung tipong tribo na walang ibang hinahangad kung hindi ang makapamuhay ng payapa, magparami at maging parte din ng realidad. Ayon sa kwento, itong si kulot daw ay isang kilalang kawatan. Pero ang nananakaw niya, hindi para sa sarili, kung hindi para sa mga kanayon o katribo nito. Ito kasi mga panahon na ito, pinalayas itong mga katribo niya dahil ang lupaing kinatitirikan umano ng mga bahay nila, ibinenta umano ng gobyerno sa isang mayamang personalidad noon. Dahil ang lugar na ito umano ay tatayuan ng mga pasilidad para sa negosyo. Sa may bukiran ng Mindoro ito, kung saan may mga katutubo, pinaasa umano ng gobyerno ang mga katutubo bago mapalayas. Nabibigyan umano ng lugar kung saan naman hindi nagustuhan ng mga katutubo nun. Dahil nga ang kultura ng mga ito ay nasa lugar kung saan ito ang kanilang nakagisnan. Ang mga ninuno nila, mga kanununuan, doon nakalibing. Kaya hindi sila pubayag dahil nga masakit para sa kanila ito. Pero wala na. Puwersahan umano silang itinaboy. At dahil sa tulong umano ng militar noon, walang nagawa ang mga tao kung hindi ang lisanin na lamang ang lugar. Ang mahirap pa dyan, yung lugar na binigay, hindi ito yung tipong nakasanayan nila na matataniman ng palay at iba't ibang mga gulay at prutas. Wala ding ilog doon. Dahil dito, nalugmok umano ang mga taong ito kasama ng pamilya nila kulot. Wala man lamang ni isang nakareklamo. Tinanggap na lamang ang kapalaran kahit labag man sa loob nila. Hanggang sa dumating umano ang araw na pinalayas na naman sila. Dahil nga ang lupaing ibinigay sa mga ito ay may nagmamay-ari palang iba nun. Nagmukha na silang mga palaboy noon na kung saan-saan na lamang lumilipat at nagsisimula sa buhay. At dahil dito, talagang nainis o nagtanim ng galit itong si kulot nun. Itong si kulot ay anak ng dating pinuno ng katutubong yon. Malapit na kaanak din nilang isa pang katutubo na tinatawag na Sambong. Itong tribo nila kulot, wala nga lang pangalan. Maliban na lamang sa katanyagang tribo ni kulot. Nagsimulang magrebelde si kulot. Hinimok niyang ilan sa mga kasama na gumante pero hindi umano sila papatay. Kung ano ang kinukuha sa kanila o kinuha sa kanila noon, ibabalik nila. Nanakawan umano nila ang mga taong nagnakaw ng karapatan sa kanila. Iilan lamang ang nahimok. Mga pinsan lang. 3 mga ito. Sina Ambo, Puloy at Batong. Hindi totoo mga pangalan. Natakot kasi ang iba buhat ng may mga pamilya ang mga ito.
Samantalang si Kulot noon ay wala ng magulang. Namatay ang mga ito nang magkaroon ng landslide. Yung mga pinsan niya naman, mga kababata niya, at sinang-ayunan naman ng mga magulang nito na samahan si Kulot noon. Ngayon, papasok na sa isip natin sa kung bakit malakas ang loob ni Kulot. Kung hindi nyo na itatanong, nasa mga katutubo ang lokal na paniniwala, lalo na sa mga mahihiwagang bagay. Sa madaling salita, may mga tangan ang mga ito na pinaniniwalaan nila na makapagbibigay lakas at pangpahaba ng buhay. Pero isa lamang umano ang may bisa, at ang nagtatanga nito ay walang iba kundi si Kulot. Ang tawag sa tangan ni Kulot, dila ng aswang. Nakakakilabot, di ba? Dila kasi ng aswang at kung meron ito. Ang tanong naman sa kung paano nakuha at kanino galing. Galing daw po ito sa lolo ni Kulot na dating nakapatay ng aswang. Haring aswang umano na nakatira sa Panay at lumipat ng Mindoro para dito manirahan noong panahon ng Espanyol. Hindi ako sigurado sa kwentong ito pero ang naturang bagay kasi naririto pa rin at nasa kamay ito ng aking ama. Ayon sa kwento, buntis umano ang asawa ng lolo ni Kulot. Inaswang umano ito at sa silong ng bahay tumoka ang nilalang na yon. Mabuti na lang at namataan kaagad ang paglitaw ng malaahas na dila. Kaagad itong dinakma sabay putol dito. Pagkatapos umano noon ay mabilis nakitil ang buhay ng aswang. Dahil nasa dila umano ang kakayanan at kahinaan ng nilalang na yon. Inilagay daw ang dila sa isang sugong o buko ng kawayan. Para na umano itong linta gawa ng may buhay pa rin yon kahit dila na lang. Matagal umano bago pa ito tumigil sa paggalaw. Nalanta at tumigas ito na parang bato. Walang alam ang lolo ni Kulot na may kakaibang katangian pala kapag tinangan ito. Nagulat na lang ang lolo ni Kulot nang magkaroon ng kakaibang bilis at talas ng pakiramdam. Ginawa kasing kwintas yung dilang yon bilang ala-ala sa aswang at pagkilala na rin sa kanya na nakapatay siya ng isang aswang. Hanggang sa napasa ito sa anak at napunta kay Kulot. Hindi nalingid sa kaalaman ng mga katribo ang patungkol dito. Gawa ng itong si Kulot ay may abilidad at kung wala lang sigurong prinsipyo para sa mabuti, matagal na itong naghasik ng kasamaan. Pero ay nga, para bang inuudyukan ito ng tadhana na siyang mitsa upang magamit talaga ni Kulot ito sa mga hakbang kahit mali siya. Inantay nila noon ang pagkakataon na makilala nila ng husto ang mga nagtaboy sa kanila. Inaral at minatyagan ng lugar. Hindi din kasi biro ang mga ito kasi nga may mga sundalong nakapalibot na parang bangaw. Doon sa una nilang lugar kung saan dito ang kanilang nakagisnan. Ito ang una nilang pinagplanuhan noong matiyak na ang kalagayan nila. Bale, tapos na umano ang magpipinsa noon sa pagmamatsyag. Ang inaakala nilang pasilidad na para sa negosyo ang itatayo dito. Parang bahay bakasyonan lamang umano yon. At ginawang rancho ang lupain. Naiisip noon ni Kulot na iba talaga ang mayayaman. Madali lang mabili ang prinsipyo at dignidad ng mga namamahala. Kung sa bagay ay hindi naman nila pinagmamay-ari ang lupa. Pero dapat umano ay binigyan sana ito ng konsiderasyon. Dahil mula pa nang hindi matatag umano ang batas patungkol dito naroroon na sila nakatira. Dapat ay binigay na lamang ito sa kanila bilang pamayanan ng mga sinaunang Pilipino. Ninakaw umano nila ang alagang baka. Inisa-isa. Yung bakang ito ay pinapakain naman sa buong tribo. Walang kaalam-alamang may-ari na nababawasan ng mga alaga nun. Hanggang sa naglaon, may nagreklamong katiwala na kesyo nawawala na sila ng mga alaga. Hinala ng mga ito na may mga mababangis na hayop. Pero ang totoo,
kawatan pala. Nag-alaga umano ng aso ang nagmamay-ari na ng lupa. Tawagin natin siyang Don Salvador. Depensa sa mga hayop na mapadako doon sa loob ng rancho at fatting. Pero ang mga asong ito, pinatay ni Kulot. Walang kahirap-hirap. Tinatawag lamang ang aso tapos hinahagisan ng pagkain na may lason na galing sa makamandag na palaka. Dito na naalarma ng malala ang may-ari. Yung sundalo ay ginawang gwardya. Ginawang 5. Sa bawat hangganan ang mga ito nakatoka, na kung saan naman ay may kamalig na itinayo doon. Sa kabila nito, walang muwang pa rin ang mga bantay sa pagpasok nila Kulot. Una umanong nagpapakita ay itong si Ambo. Sa malayo naglalakad. Susundan naman ito ni Puloy sa kabilang parte. At ang mga bantay umano noon, dito na sa dalawang ito nakatuon ng atensyon. Pinagdududahan sila. Pero pagsapit naman ng gabi, sisigaw si Puloy at doon mabubulabog naman ang mga bantay. Habang sa kabilang parte kung saan naroroon si Ambo, mag-aantay lang kapag nagsilabasa ng mga gwardya. Sa oras na lumabas na umano ang mga ito, ay siya naman ang sisigaw. Kaya malilito talaga ang mga yon. At habang nangyayari yon, ay may hila-hila ng 2 baka. Sina Batong at Kulot. Pagkabalik ng mga bantay, parang wala lang. Pero kinabukasan ay bawas na naman ang mga alagang hayop nila. Galit na umano si Don Salvador. Pinaransak ang gubat para hanapin ang grupo. Pero wala din namang napapala dahil nga nasa tribo ang mga ito na siya namang itinatago ng buong katutubo nun. Hanggang sa naisipan na noon ni Kulot na kayamanan naman umano ang titirahin nila. Yari na din namang yaman ang kinuha sa kanila. Kukunin din nila ang yaman ng umangkin sa lupain na yon. Pero naudlot daw ito sandali gawa ng pagbungad umano nila sa lugar. Nakaramdam si Kulot ng kakaiba. Walang bantay. Sa magkabilaang hangganan ay wala talagang bantay nun. Maliban na lamang sa mga inosenteng tagapastol at ilang katiwala sa manukan. May mga manok din kasi sa loob ng lupain yon. Sandali, parang may patibong ah. Akala siguro makukuha tayo sa ganyang panglilin lang. Wika ni Kulot. Ayon naman kay Ambo ay walang duda umano na may nag-aantay sa kanila. Sa oras na pasukin muli nila ang lugar. At yung ginawa umano nilang pagmamanipula, malamang ay nagawan na ito ng paraan. Kapag marami tayo, sasabit tayo dyan. Pero kapag ako lang, may puruhang walang magagawa yan kung hindi ang mag-isip muli ng panibagong paraan. Ako na muna. Bagatin niyo na lang ako sa may sapa banda. Hintayin niyo ako doon. Pero mamaya na, pag madilim na. Ito na ang mga sandaling gagamitin na umano talaga ni Kulot, ang kanyang abilidad. Walang ano-ano namang sumang-ayon ng mga kasama. Pero pinaalalahanan si Kulot na wag itong dadaan sa isang lugar na may abo. O wag dadaanan ang mga sinigaan. Tumango si Kulot at sinabing alam niya daw yon. Malamang ang wala pang alam patungkol dito ay kayo yan mga kagiliw. Bali ganito daw kasi yan. Ang pangontra sa aswang ay pangontra na rin kay Kulot. Kahit na hindi siya aswang. Mababasag kasi ang kakayanan ng tangang bertud ng aswang kapag nakatapak ng abo. Ang sabulag o pambulag na ibinibigay nito ay mawawala ng bisa. Maging ang bilis at lakas, mawawala din. Maliban na lamang sa malakas na pakiramdam, dahil likas na sa mga aswang ang abilidad na ito. Gabi ang pagkilos ni Kulot. Ang nakabuntot sa kanya noon ay itong si Batong. Mabilis kasi itong tumakbo kahit pamaliit na tao. Maliban na lamang kay Puloy na aryatin o lampakong kumilos. Si Ambu naman, matatakotin. Ito ding si Batong ang pinakabata sa kanila at mabilis nakakaakit ng mga puno na para bang may tanganding dala.
Pero likas lamang itong nakasanayan bilang isang katutubo nun. Nung makarating sa hangganan, nagmungkahi na si Kulot na antayin na lamang siya sa may labas. Bantayan na lamang umano ang paligid at kapag may mga nagpakita at nakamatsyag, sisipo lang si Batong. Pagtango ni Ibatong, ilang hakbang lang ay naglaho na si Kulot. Napadako lang ito sa dilim at wala nang maaaninag pa. Kumbaga, nawala na lamang bigla na parang pumutok na bula. Ayon sa kwento ay isang patibunga yung meron sa lugar. Pero wala pa rin nagawa ito kay Kulot. Nakapasok ng bahay si Kulot nang walang kamalay-malay ang mga tao doon na nakatago lamang sa paligid. Dahil sa taglay na lakas ng pakiramdam, naamoy ni Kulot ang sistema. Natuntun niya rin ang pinaglagyan umano ng yaman nitong si Don Salvador. Mga pilak at gintong barya at ilang salapi. Kinuha lahat ni Kulot yon. Ang nakakamangha, nasa bukana o bulwagan pa talaga dumaan. Doon mismo sa pinto sa may harapan, na siyang mali naman sa pag-iisip ng mga bantay dahil inaasahan ng mga ito na sa mga bintana dadaan at sa mga madidilim na bahagi. Sino bang mag-aakala na dadaan ang magnanakaw doon sa entrance? Nakulimbat talaga ang yaman. May nakakita man pero huli na ang lahat. Dahil pagkadako ni Kulot sa dilim, naglaho na lamang ito na parang bula. Kinabukasan umano noon, batay sa narinig nilang usap-usapan, iyak ng iyak si Don Salvador. Hindi naman nasimot ang yaman nito pero malaking halaga din yung nakulimbat. Silang apat lang ang nakakalam. Itinago nila ang yaman. Kumukuha na lamang ang mga ito ng sapat para sa pangangailangan nun. Pagkain, damit, at ilang mga hayop na magagamit sa taniman. Kagaya na lamang ng kalabaw at baka. Pinupuri ng gusto hindi lang si Kulot. Pagkos ay maging ang buong mga kasama niya. Lahat ng nasa tribo, nakatikom ang bibig nun. May mga gumalangan noon na hindi kilalang tao sa kanila. Nagtanong-tanong sa kung may mga bandido bang gumagala, mga kawatan, at maraming nanakaw na pinagmamay-ari ng isang mayamang tao. Pero lahat ng mga tinanong, iling lang ang naging pagtugon nito. Nagkataon pa nga na natanong si Kulot. Pero ganito ang naging sagot niya. Ang alin? Yun bang kumuha sa lupain namin ng ninakawan? Bakit hindi ba pang nanakaw yung ginawa nila sa amin? Bakit hindi sila yung tanungin nyo? Baliktarin nyo yung sitwasyon. Kaibigan, alam namin yung nangyari sa inyo. At may pagdududa ang may-ari na maaaring kayo din ang salarin. Kaya nga kami na parito. Kasama ka ba sa magnanakaw? Sabat naman ng tao na may bitbit na mahabang baril nun. Sa tingin mo ba sir magagawa namin yon? Walang ibang makakagawa ng ganun kung hindi yung pinapanigan ninyo. Ilan lang ba kayo dito? 4? May baril oo pero sasapat ba yung bala niyan? Mabuti siguro umalis kayo dito bago pa magbago yung isip ng mga taong inalipusta nyo. Kung makaturing kayo sa amin masahol pa sa ipis eh. Ngayon dahil sa ganito ang estado namin kami pa yung pagbibintangan. Baka may kaaway ang amo nyo o hindi naman kaya may traidor sa lupain niya. Hindi nyo ba naisip yon? Pagkatapos makapagsalita ni Kulot, para umanong sinampal ng kahihiyan ng mga tao, napayuko na lamang ang mga ito at walang kibong umalis sa lugar. Hindi tinantanan ni Kulot si Don Salvador. Matapos pa nga noon ay plano niya ring pabagsakin ng namamahala na siyang nagbenta sa lupain na kanilang kinagisnan. Itong si Don Salvador ay magkabaliw-baliw na sa kakaisip ng paraan sa kung paano mahuli at mapatay ang magnanakaw. Inaaraw-araw kasi nila Kulot ito at ni isang beses ay hindi nila maaktuhan ang ginagawa nila Kulot. Hanggang sa isang araw, nagtaka si Kulot noon dahil nga may nagreklamo sa kanilang tribo. Isang matandang babaeng pangalanan nating Kaimak. Ayon dito, may namatay daw sa kanila.
Bata umano at hinala nila'y aswang ang dahilan. Kagabi lang nangyari at ang kinaroroonan ng kubo nito nasa ibaba banda. Matapos lang marinig ni Kulot ang sinabi ni Kaimak, kaagad pinuntahan ni Kulot ang baba ng lugar. Ang kinaroroonan kasi nila ay nasa dalisdis ng bundok na may sangis sa ibaba. Ginawa nilang taniman ng lugar na ito. May patagan kasi doon ang sangi. Nang makarating si Kulot ay bumugad ng isang pamilya doon na may balisa at malulungkot na muka. Pagsilip niya sa maliit na kubo nito, nakita niya ang bata na halos sumiwalay na umano ang ulo sa laki ng sugat sa batok. Walang duda, totoong inaswang nga yun. Ayon dito sa nagngangalang Ibor, namataan umano ang aswang kaninang madaling araw. Hindi lang nag-iisa, 3 daw yun. Walang malay silang lahat na nakuha na pala nito ang bata na nasa labas lang natutulog. Sa mga puntong ito ay takang-taka si Kulot. Hindi na iba sa kanilang aswang sa lugar. Pero ni isang beses ay walang nanghamak sa mga ito. Kumbaga, hindi nananakit ng tao, lalo na sa katulad nila. Dahil ang mga aswang, karamihan dito ay mga katutubo lamang din na may itim na kultura. Pero dapat ay hindi sila nang tatalo ng kapwa katutubo nun. Lalong-lalo na sa tribo nila na naging bansag dahil nga sa lolo ni Kulot na nakapatay ng haring aswang. Nag-usap sila noong magpipinsan. Pinaplano nilang alamin kung ano ba talagang nangyari. Sa araw ding yun ay inalam nila ang mga bakas at klase ng aswang na pumatay. Napailing na lang si Kulot gawa ng karaniwang wakwak lang naman ito. Hindi kumakain ng tao pero bakit pumapatay? Hanggang sa bigla na lang umanong sumabat si Ambo. Hindi kaya si Don Salvador yung nag-utos? Tingin niya siguro may isa pagkaaswang yung mahabak sa kanya kaya aswang na din yung ginamit para masupil tayo. Hindi pa tama ako, Kulot? Walang iisipin silang iba kundi aswang dahil sa abilidad mong madali nang mawala eh. Salamat sa opinion mo, Ambo. Malaki nga yung posibilidad. Wakwak talaga eh. Ito pa yung mga burang na sa pagkakaalam ko. Mababait naman. Pero matinik at magagaling sa pagtukoy sa kung sino yung mga banta. Malamang alam na mga yun na narito ang mga kawatan. Kaya sinubukan nilang pumatay ng isa para lumabas talaga yung isa sa atin. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Kulot, siya na umano ang bahala. Buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Ito na yung naging prinsipyo ni Kulot. Yung totoong prinsipyo ng katutubo gaya ng sinabi ko. Tinaliwas niya yon. Bagkos ay nagbuo ng bagong prinsipyo. Sa madaling salita ay bara-ibara. Pagsapit ng hapon ay walang paalam si Kulot sa pag-alis niya. Kabisado niya ang sistema ng gubat. Bukod pa dyan ay kabisado din niya ang mga aswang nun. Mapabalbal man yan hanggang sa pinakamataas na uri. Alam ni Kulot yan. Bukod sa angking abilidad nito na naibibigay ng dila ng aswang, albularyo din si Kulot. Mula noong tumigil na ang tatay niya sa panggagamot sa sariling katribo, siya nang umalili dito. Karaniwan na yan sa mga katutubo dahil hindi talaga uso sa kanilang ospital. Hinanap ni Kulot ang mga wakwak. Inis na inis siya sa mga puntong yon. Nagmumura pa yon at panay hataw ng itak sa lupa. Hanggang sa makarating na lamang siya sa tirahan ni Don Salvador. Tahimik ang lugar. Madilim na mga sandaling ito. Pero may mga tao naman doon na nakikita niya mula sa kinaroroon ng pwesto. Walang aswang sa lugar. Naguguluhan si Kulot. Hanggang sa nilibot niya at umabot na doon sa may bulwagan. Ito na yung gilid ng burol na ginawa ng kalsada at ang itaas banda, manukan. Dito, nakakita siya ng tao na bago pa lang sa kanyang paningin. Gaya ng sinabi sa kwento, napag-aralan nila ng husto ang lugar.
Kaya anumang mga nakikita at sino ang mga tao nun, yun talaga ang karaniwang nakikita. Pero may dalawang matanda umano doon sa may beranda. Kausap nito ang malaking tao na may malaking tiyan na si Don Salvador. Tinitigan niya maigi ang matanda. Mukhang maselan kasi ang pinag-uusapan ng mga iyon, ayon sa kanyang obserbasyon. Tapos yung postura pa ng mga dalawang matatandang lalaki, hindi naman ito yung tipong disente na madalas niyang nakikitang kausap ni Don Salvador. Mga dugyutin kasi na walang pinag-iba kung itatabi sa kanya nun. Nakiramdam ito sa lugar, hanggang sa napansin niya sa ibabaw ng malaking mangga na may nakatungtong ditong tao. Kaagad pumasok sa isip na ito na yung wakwak, at kung hindi siya nagkakamali, yung dalawang nasa beranda nakausap ng mayamang tao. Wakwak din. Tumutugma sa mga sinabi ni Tibor. Tatlo sila. Hindi nagdalawang isip si Kulot na abangan ang nasa beranda kapag lumabas na ito. Naiisip niyang matinik na uri yun. Gawa ng walang pahiwatig ang lugar. Maliban na lamang doon sa mga bakas na naiwan nito sa kung saan pinatay ang bata. Napakatagal umano ng pag-uusap na yon, hanggang sa may tinawag umano si Don Salvador sa loob. Tapos dito ay nakita ni Kulot ang isa sa mga bantay na sundalo. Napansin niyang tila may minumungkahi si Don Salvador, at ilang saglit lang ay may lumabas pang dalawa. Matapos ng pag-uusap ay umalis sa mga ito sakay ng jeep owner. Batid ni Kulot na pupunta ng mga bantay ang lugar nila. At hindi nga siya nagkamali. Huminto ang sasakyan sa unahan at may lumabas ng 4 na taong armado. Kilala ito ni Kulot. Walang iba kung hindi yung bumisita sa kanilang nayon at nagtanong-tanong. Hindi mapanatag si Kulot. Imbis na unahin niya mga aswang, dali-dali siyang tumakbo pa uwi. Kaagad din namang nakarating ito sa tulong ng tangang dala niya. Ayon sa tatay ko, parang hangin lang umano kapag dumaan ang nagtatanga ng dila ng aswang. Hindi makikita at hindi din mapapansin ang yabag sa lupa. Bagay na abilidad talaga ito ng isang aswang. Maliban na lang kapag nakatapak ng abo. Sinabihan niya ang katribo na magsilikas sa lalong madaling panahon. May paparating na banta at natitiyak niyang may hindi magandang mangyayari sa lugar nila. Sumunod at nakinig naman sa kanya mga ito. Nakakaawa daw tingnan noon ang bahay na may lamay. Walang nagawa kundi dalhin ng labi sa kung saan sila tutungo. Sina Ambo at Pulot na ang umasikaso sa mga ito. Doon dinala sa lugar kung saan nila tinago ang yamang na kulimbat. Sa kabilang parte ng bundok, na kung saan kinakailangan pang tumawid ng 2 ilog. Sangahan kasi ang ilog doon kaya nahati ito sa 2. Si Batong at Kulot, inaabangan nila ang pagdating ng mga armado. Pero habang nag-aantay, ang una umanong dumating ay yung 3 aswang. Kitang-kita nilang 2 ito mula sa itaas. Naglakad na mga yon matapos makalundag sa lupa. Walang inaksayang oras si Kulot. Lumapit siya sa mga ito at walang ano-anong pinagtataga ng itak. Hindi nakapaghanda ang mga nilalang kung kaya natamaan talaga ito sa mabilisang pag-atake ni Kulot. Tumba kaagad ang 2. Si Batong naman noon ay sumunod, may dalang sibat. Habang ang isa naman ay tinangkapang pumasok doon sa gubat. Pero binagat yun ni Batong at tinarak ang sibat sa dibdib niya. Malakas naman talaga ang mga wakwak, lalo na yung uri na naroroon. Mga burang. Pero yun lang ay kapag nasa himpapawid ang mga ito. Kapag nasa lupa ay para lang tao. Hindi kaagad ito nakakalipad gawa ng kinakailangan nilang humugot muna ng lakas sa katawan. Kaya walang kahirap-hirap lamang itong pinagpapaslang. Pagkatapos noon ay iniwan nilang lugar. Si Kulot at Batong ang magkasama patungo doon sa lugar ni Don Salvador.
Hindi na pagnanakaw ang pakay ng dalawa, kundi ang buhay na mismo ng mayamang ito. Natitiyak naman ni Kulot na ligtas na mga kasama. Wala magagawa mga armado doon kung walang kaalaman ito sa gubat. Mabuti sana kung buhay pa ang mga aswang na kasama noon. Nung makarating sila ay diretsyong pinasok ni Kulot ang lupain. May pagtataka pang nakatitig sa kanila ang dalawang katiwala na naroroon sa likod ng bahay. Nung makalapit na, sinabihan ni Kulot ang mga ito na kung ayaw madamay, umalis na lamang doon. Pero sa kabila ng abiso ay nagalit umano ang mga ito at sinugod silang dalawa. Pinatulan ito ni Kulot. Hindi na nakisali pa si Batong noon. Pinasok niya ang bahay ng walang ano-ano. Nakita ni Batong si Don Salvador sa may sala. Natataranta. Dinuro ng kamay ni Batong sabay lapit at palo gamit ang sibat na dala. Malit man si Batong pero hindi daw nang laban itong si Salvador. May pagkabinabae umano ito. Maya-maya ay pumasok na rin si Kulot. Tatagain sana si Salvador kaso pumigil si Batong. Malaking gulo umano ang mangyayari kapag pinaslang yung taong yon. Lalabas silang mga kriminal noon at magiging apektado nito ang buong tribo nila. Bakit? Hindi pa ba apektado? Hindi ko ba nasabi sa'yo na may balak silang patayin tayo? Total, gusto ng mga taong to yung kunin sa atin yung lahat. Kunin na rin natin ang lahat sa kanya. Wika ni Kulot. Sabay tagpas umano ng itak at tinamaan sa ulo si Salvador. Isang hampas lamang umano yon. Pero patay kaagad. Yung mga katiwala ay tumakbo nang makita ang pangyayari. Gulpi lang kasi ang inabot ng mga ito doon sa likuran ng bahay. Tinaga ng itak pero may taluban naman yun kaya bugbog lang ang tinamo. Naabutan ni Kulot ang isang katiwala. Papatayin sana ito pero nagmakaawa yon at sinabing may pamilya siya. Natural lang umanong protekta ng amo nila dahil ito naman ang nagpapasahod. Pero wala silang balak na masama talaga dahil kung tutuusin ay sila pa nga umano ang pumipigil sa kanilang amo na huwag papatulan ng tribo. Gawa ng delikado ang mga ito. Mabuti at napakalma si Kulot. Pero sinabihan niya ang katiwalang ito na sakaling magsumbong at isiwalat kung sino ang pumatay, makakatikim sa kanya ang mga yon. Abisuan na rin umano yung isa. Kung gusto din itong mabuhay kasamang pamilya. Dahil kahit saang magtago umano ay malalaman at malalaman ni Kulot yon. Pinakawalan niya ang mga tao. Kahit aminado naman si Kulot na magsusumbong talaga ito. Pero ano magagawa umano nun kung hindi naman sila matatagpuan ng mga ito? May sapat na silang nakamkam at magagamit nila ito sa paglisan at tutungo sa malayong lugar. Si Salvador, ginuyod ng dalawa palabas ng bahay, inilibing. Ilang saglit lang ay nasilayan nilang dumating ang jeep na sakay nito ang mga armado. Nagkagulo sa bahay. Nakatanaw lamang sila ilang distansya dito. Umalis na sila noon at nagkita-kita sila roon sa kabilang parte ng bundok, kung saan ito ang katabing bundok ng tinitirahan nila. Nakipagpulong si Kulot. Binigyan niya ng yaman ng bawat pamilya at sinabihang sumibat na ito at manirahan sa malayo. Siya nakako magpapaiwan dahil siya lang naman ang hahanapin. Pero hindi magiging madali ang lahat para sa mga ito. Dahil kahit armado at may kakayanan sa pagpatay ang mga kalaban, pagsisikapan niyang mabuhay hanggang sa magkita-kita silang muli noon. Lumisan kaagad ang mga katutubo. Pero hindi dito sumama ang mga pinsan niyang sina Amboy, Puloy at Batong. Nagalit pa si Kulot pero hindi nakinig ang mga ito. Kung magpapakamatay si Kulot, magpapakamatay din umano mga ito para sa kanya. Walang nagawa si Kulot noon kung hindi ang pumayag na lang. Doon muna sila nanatili pansamantala habang pinapakiramdaman ang lugar. Tinugis sila, hindi lang ng mga armado. May mga aswang
At hindi na ito yung wakwak. Mga asbo umano, katutubo din nakatira sa timog ng Mindoro. Walang araw daw noon na hindi sila napapalaban. Pero sa kabutihang palad ay nagagawa naman nilang depensa ng sarili kontra sa mga asbo. Ang mga kalidad ng mga aswang na ito, para din umanong gabunan pero hindi ganun kalalaki. Bagkos ay karaniwan lamang ang anyo at ang mukha lang nito ang pumapangit noon. Hindi ang buong katawan. Yung mga sundalo ay nililito lamang nila. Habang nangyayari naman ito, nakakilala si Kulot ng grupo ng rebelde. Inakala pa nilang kalaban pero noong bumugad na at nakilala ang kanilang kasuotan, nagbigay respeto ang mga ito ng mapadaan. Malaki ang respeto ng mga rebelde sa mga katutubong ito. Pero ang pinuno daw noon ay sumaglit at nagtanong sa kung ano ang nangyari. Dahil sa paniniwala niya, hindi naman daw gumagala sa malayo ang ganong tribo nila. Dito na sinumbong ni Kulot ang hinaing nila noon. Partikular sa pag-agaw sa nakagisnan nilang lupain at pagpalayas sa kanila na animoy pinagkaitan ng karapatan. Nang marinig ng pinuno na itago na lamang natin sa pangalang Sida, naintindihan niya kaagad si Kulot. Lalo na nang sabihin pa ni Kulot ang mga hakbang sa paghihiganti nila sa pamamagitan ng pagkuha din ng yaman na katulad ng ninakaw sa kanila noon. Mabilis nagkasundo at pinasama silang apat sa grupo. Hindi naman natin may pagkakailan na kontra din ng mga rebelde ang pamamalakad ng gobyerno. Kaya ayon, naging parte sila ng grupo na yon. At dahil dito, naging tiyak ang kanilang kalagayan dahil nga may mga kasama na rin silang armado. Nagkaroon talaga noon ng sagupaan. Hindi ko na lamang ididetalye dito kung saan banda. Masyadong maselan. Pero may mga namatay daw sa magkabilang panig noon. Etong si Kulot ay naging kanang kamay ng pinunong si Sida. Nakilaan ito ng abilidad na kahit hindi gumamit ng armas, kayang pumatay ng walang kahirap-hirap. Di ba nga, 2 beses silang pinalayas. Nung una ay doon sa lugar na kinalakihan nila. Yung ikalawa ay sa lupain naman na ibinigay umano sa kanila ng otoridad pero pinagmamay-ari pala ng iba. Para bang sabwatan ang nangyari. Kaya naman nagsimula silang bumaba noon sa ikalawang lugar at yung may-ari ng lupain doon, tinugis nila yon. Naging tulisan na sila Kulot. Pero doon lang sa mga taong may atraso sa kanila. Kahit kailan umano ay hindi sila nang hamak ng iba, lalo na yung mga inosente. Ito din naman kasi ang gusto ng pinunong rebelde. Ang ibalik ang karapatan pero kapag hindi, talagang may mangyayari. Napatay pa nga umano yung may-ari ng ikalawang lupain dahil nga pinaulanan umano sila ng bala. Pero dahil sa pabor sa kanilang lugar nalupig nila yon. Nakatago kasi sila noon sa may labas. Pagkatapos lang makapagpaputok, sila naman ang nagpaputok. Kaya nayari talaga. Marami umanong nakasaksi nito noon. Yun lang namang may-ari ang namatay na pareha lang ng sinapit ni Don Salvador. Nung tinugis na sila ng seryoso, lumisan na sila ng Mindoro at tumawid ng Panay. Buhay pa rin ang 4 na magpipinsan. Itong si Sida at Kulot, nagkapalagayang loob umano. Naging sila at nagkatuluyan talaga. Mula na magkaroon sila ng anak, namuhay sila ng normal. Lahat ng miyembro ay namuhay na rin ng normal noon. May tumulong din kasi sa kanila noon para makakuha ng sedula at narehistro ang kanilang pangalan. Sobrang selan talaga ng kwentong ito, Sir Seth. Ang totoong katanyagan lang na nakalakip dito ay ang pangalang Kulot pero palayaw lamang ito sa totoong buhay. Ngayon ang tanong, bakit napunta sa tatay ko ang tangan? Ganito kasi yun. Di ba nga kaibigan ng lolo ko itong si Kulot? Namatay itong si Kulot. Hindi nakaligtas sa pagtugis. Naging babad kasi sa lungsod at may nakapagsabi sa kung saan siya nakatira. Maging ang asawa na si Sida ay namatay din. Ang nabuhay lang ay ang mga pinsan niyan nagpabukid
at ang 2 anak ng kasalukuyan umano noong nasa bukid. Alam na daw ng lolo ko ang kwento ni Kulot noong nasa Mindoro pa. At lalong alam din ito ang tangang dala, kaya may kakaibang abilidad noon. Noong inalis na ang mga labi sa bahay, ilang araw ang nakalipas ay hinanap ng lolo ko ang tangan. Natagpuan niya itong nakalibing sa ilalim ng kusina. May mga baryang ginto pa nga umano doon. Kinuha niya yon, itinago. Sa ngayon, nasa mabuting kamay ang tangan. Pasalamat din ako at nakuha ng lolo ko ito na naipasa naman sa tatay ko. Dahil kung iba pa ang nakakuha at may masamang budi nun, nako, delikado. Lahat ng nangyaring ito, lahat ng kwento at lahat ng tungkol sa bertud ng dila ng aswang, dahil lang kay Kulot na isang kilalang magnanakaw sa lugar ng Mindoro.